Sa malawak na kabundukan ng Northern Samar, may mga batang mabigat ang pasan. Sa bawat hakbang ng munti nilang mga paa, sinisikap nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Pangarap para sa pamilya at pangarap para sa sarili. Mahirap ang trabaho. Ang kapalit, maliit na halaga. Pero may dagdag na liksip sa kilos ng isang bata ngayon. May matagal na kasi siyang pinag-iipunan. Isang simpleng pares ng sapatos sa kalapit na tindahan. Mahaba-habang nakaraan ang kailangang suungin para maabot ang barangay Hinagonoyan sa Katubig, Northern Samar. Gusto kong makilala ang mga batang mangungopra sa lugar. Medyo mahirap puntahan itong bayan na ito dahil hindi pa talaga developed, walang mga kalsada at umulan pa kaya maputik at madalas ang daan. Pero basta naman nakabota, yan ang sikreto para kahit papano makagalaw tayo na maayos. So after nitong ilog na ito, malapit-lapit na raw. Sa kabilang dako ng ilog, naghihintay na ang 12 taong gulang na si Ronald. Hello, musta ka? Kailan po? So si Ronald. Nice to Opo. meet you. Saan ka galing yan? Galing po ako sa bundok. Sa bundok. Oo. Ano ba trabaho mo dun? Anong ginagawa mo dun? Kukupra po. Kahit kanina nagtrabaho ka niyan? Opo. Oo. Maulan na. Kaya nga po eh. Mabasa ka. Opo. Oo. O paano? Uuwi ka na ba niyan? Saan ang bahay ninyo? Andun po. Sige. Samahan mo ko. Tayo sa bahay mo. Palubog na ang araw, pero ngayon palang makapagpapahinga ang bata matapos ang buong araw na pagsasabak o pagbubuhat ng kopra mula sa bundok. Pag nagkatrabaho ka, mga magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po, 100. Pag madami po akong bubuhot na kopra, di lang po 100 yung nakukuha ko. Ah, talaga? Tsaka yung iba po, binibigay ko po kay mama yung pera. Ngayong walang pasok sa school, napapadalas daw ang trabaho ni Ronald. Meron ka ba pinag-iipunan? Opo. Anong pinag-iipunan mo? Gusto ko po ng sapatos. Sapatos. Anong klaseng sapatos? Kahit ano po. Hindi man inamin agad ng bata, Opo. ang inaasam niyang sapatos nandito lang pala sa tindahan na madalas niyang tambayan. Alin dyan? Alin dyan yung gusto mo? Yun po yung white. Ah, ito. Pati nga. Tingnan natin. Ito po oh. Kaso ang laki po. Ah, medyo malaki nga, pero maganda nga, no? Ate, magkano po itong sapatos nyo? 150. 150. Kaya yan. Pag-uwi sa bahay, inihulog ni Ronald ang natitirang pera sa munting alkansya. 15 pesos. Maliit na halaga, pero pakonti-konti. Tiwala ang bata
na mabubuo rin ang ipon niya. Kinabukasan, umakyat uli ang pamilya ni Ronald sa koprahan. Kasama nila ang iba pang mga batang tutulong sa pagbitbit ng mga produkto pababa ng bundok. Sa kanyang murang edad, mulat na si Ronald sa hirap ng buhay. Kaya hindi niya alintana ang mahirap na trabaho, umulan man o umaraw. Kamusta buhay dito sa inyo, Ronald? Okay lang naman po, pero medyo po mahirap. Bakit mahirap? Kasi pag wala pong pera, di po nakakabili. Nakakabili ng pagkain? Opo. Hindi kayo kumakain? Kumakain naman po, pero ang ulam, asin. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na ng grupo ang kanilang koprahan. Agad tumutok sa gawain ang bawat isa. Ang kuya at amain ni Ronald nakatoka sa pagpitas ng niyog sa tuktok ng mga puno. Pag nakakuha na po yung bunga, hinahakot po dito. Pag nahakot na po, natambak na po dyan lahat, saka po nagsisimula yung pagbubunot ng ng nyog. Binabalatan. Opo. Ito yung binibiyak ninyo no? Opo. Para lang tanggalin yung lamang tubig sa loob. Opo. Si Ronald, masyado pang bata para sa mga delikadong gawain. Marunong ka na ba gumamit nung nung gulok mo? Nung itak? Medyo pa lang po. Hindi pa masyado. Opo. Pag nagtatrabaho si kuya mo, anong ginagawa mo? Minsan po, nagtitingin lang po ako kasi parang gusto ko lang din po matuto. Pagkatapos balata ng mga nyog, kumuha na ng panggatong ang iba. Dito na nila pinausukan ang naipong mga produkto na nakalatag sa lutuan. Sino sa bagod para doktor niya bagod? Habang nagsasalansan ng nyog, kapansin-pansing may iniinda si Ronald sa kanyang kanang paa. Patingin nga nung paa mo, ano nangyari? Tinamaan po ng kahoy. Hapde? Opo. Paano yan? Maglalakad ka pa mamaya. Opo. Magdadala pa nga po ako eh. Hindi may iwasan ng mga disgrasya sa ganitong uri ng trabaho. Kaya si Nanay Annalisa, ayaw na raw sanang makita ang bunso dito sa koprahan. Pero mapilit daw si Ronald. Gawa nga sa hirap ng buhay namin, sir. Kaya pinapatulong ko lalo wala na kaming bigas. Malaking bagay po ba yung pagtulong ni
Ronald, sa inyo? Opo, sir. Sobra. Malaking bagay yun. Para sa akin, malaking bagay yun. Kung mayroon lang ako kakayanan. Habang nabubuhay ako, sir, gusto ko makapag-aral si Ronald. Kasi naawa ko sa kanya. Sobra. Kaya po nagkatrabaho pa kayo kahit ano na. Opo, sir. Kahit ganito ang edad ko, 57, tumutulong pa rin ako para lang makakain kami. Makaahon man lang ng kahirapan. Dati na raw nakipagsapalaran ng kanilang pamilya sa Maynila. Pero napilitan silang bumalik sa Northern Samar matapos ma-demolish ang tinutuluyan nilang bahay doon. Marami ka ng pinagdaanan. Marami, sir. Mm. Simula mabihuda ako, marami ang pinagdaan. Mm. Kala ko nga hindi ko mapubuhay yung pito kong Magkakapatid. magkakapatid ng mga maliliit pa nila. Nag-ano lang naman ako ng Si Ronald, hindi din daw maiwasang mag-alala para sa kanyang ina. Pag ano po, kawawa po ata ako pag mawala po siya. Bakit naman? Ba't mo naman naisip yun? Naawa po kasi ako kay mama kasi ang tanda na po niya eh. Tapos nagkatrabaho pa siya. Nang maluto ang kopra, inihangon na ito at inihanda para bitbitin pababa ng bundok. Hindi kayang buhatin ng matatanda ang lahat ng produkto, kaya nakaabang na rin ng mga bata para punuin ang kanilang mga sako. Yung mga kaibigan mo, yung mga nag-aaral sa school, lahat ba kayo nagtatrabaho na? Opo. Talaga? Mga kaibigan ko po yan. Bakit lahat nagtatrabaho na? Para po magkapera. Sa pinakahuling datos ng gobyerno, nasa 1 milyon pa rin ang working children sa buong Pilipinas. Ang magandang balita, bumaba na ang bilang na yan mula sa halos 1.5 million noong 2022. Yun nga lang, sa mga lugar kung saan mabagal ang pag-unlad, nananaig ang kagustuhan ng mga bata na tumulong sa kanilang pamilya. My fellow graduates, we are about to reach high school. We must enjoy the next 6 years of our lives in order for us to reach our goals. Ang 11 taong gulang na si Joyra, salutatorya ng kanilang klase, sa katatapos lang na moving up ceremony. Pero ngayon, nandito rin siya. Nagbabanat ng buto. Kasi gusto ko makatulong sa gastusin sa bahay. Sa tingin mo ba importante na tumutulong yung mga bata sa kanilang magulang? Opo. Bakit? Kasi para hindi ka pabigat. Kahit nagtatrabaho, hindi raw pinababayaan ni Joyra ang kanyang pag-aaral. Pwede pa. Pero may mga hindi kasing swerte. Yung ibang mga bata ba dito, napipilitan na silang tumigil sa school? May mga kilala ka bang ganun? Opo. Tumitigil sila? Bakit daw sila tumitigil? Kasi wala na daw pinaaral. Wala nang panggastos. Opo. Samantala, si Ronald,
binalutan na ng retasong tela ang dumudugong sugat sa paa. Nalarga ka pa rin? Sasabak pa rin? Opo. Bakit? Gusto ko po magdala po kasi para po magkapera ako. Bago buhati ni Ronald ang kanyang sako, si Nanay Annaliza nilagyan muna ng mga dahon ang loob ng sombrero ng kanyang anak para hindi raw ito masyadong masakit sa ulo. Ito na ba yung bubuhatin mo? Opo. Tansya ka? Ang bigat pala. Ganyan. Opo. Ganyan po yung pagdadala ko. Pasubok nga ako. Yeah. Oo nga. Sakit sa ulo to pag matagtag. Opo. Kaya ka ba nakasombrero? Opo. Lit-lit mo pa, kaya mo na magbuhat ng ganito. Siguro mga nasa ano rin to? 16 kilos? Ganun? 10? 10 lang to? Opo. Mga nasa 11. Grabe. Dahil sa iniindang sugat, binawasan muna ni Ronald ang kanyang bitbit ngayong araw. Mahigpit na utos daw ni Nanay. Kaya mo ba maglakad? Gusto ko pa nga yung dagdagan eh. Sa bayan daw ng San Miguel ang bagsakan ng kopra. Halos 2 oras mula rito. Masukal ang bundok. Maputik ang daan. At umaabot ng 20 kilo ang pasa ng ibang mga bata. Hindi biro ang trabahong ito. Lalo na sa mga musmos. Nahihilo po ako. Pag nagbubuhat po ako, ang sakit sa ulo. Lalo na po pag matutulog na po ako, ang sakit ng katawan ko lahat. Yung isang sako na ganun, kaya mo yung buhatin ng malayo? Opo, pero hirap na po ako nung makalakad. Pero sa kabila ng lahat, Pahinga muna kayo. ang mga bata nakukuha pa rin ngumiti at magbiruan. Uy, madudulas. Hoy! Hoy! Hapon na nang makarating kami sa Barangay San Miguel para magbagsak ng mga kopra. Dahil sa ulan, hindi rin ganap na naluto ang produkto ni Ronald. Kahit 55 lang yan kasi hilaw. 55? 67 ang luto. Baka naman pwede mo makuha ng 60 man lang. Kayo, hilaw talaga. Kahit malang mga 57, ganun man. Tika lang.
Kay, Lahing yung ano mo, kaso lang, hilaw. kahit lang sa 57. Sige, ano ko na lang 57. Sa susunod, anuhin mo na lang. Lulutuin ko na lang. Lutuin mo na lang para mataas yung price. Sige. 4,319. Ayan na yung 1 piso. Ngayong araw, kumita si Naning Adaliza ng 4,389 pesos. Kahati niya ang may-ari ng lupa sa halaga na ito. Pagkakasyahin na ng buong pamilya ang mahigit 2,000 piso sa loob ng isang linggo. Si Ronald naman, kumita ng 48 pesos ngayong araw. Matapos 10 araw ng trabaho, naglaro muna sa ilog ang mga bata. Kahit sandali. Kinalimutan muna ang bigat na araw-araw nilang pasan. Pag-uwi sa bahay, naghulog uli sa alkansya si Ronald. Magkano ang linagay mo ngayon? 15 lang po. Alam mo ba kung magkano na laman ito? Hindi po. Bakit? Hindi ko naman po binibilang. Medyo mabigat na rin. Baka malaki-laki na rin yan. Kailan mo bubuksan yan? Pag saka mga nasa kalahati na kaya puno. Ipinakita rin sa akin ng bata ang nag-iisa niyang pares ng sapatos na gusto na raw sana niyang palitan. Gamit mo to saan? Sa pag umaano po ako. Pag lumalabas? Opo. Sa school, ito rin ang gamit mo? Opo minsan. Oo nga, nasisira na nga. Ay, oo nga. Tanggal na yung tahi sa loob. Tsaka ito, no? Bubutas na, no? Konti na lang. Pag napuno yan, sigurado, kaya mo nang bilhin yung sapatos nun. Baka nga po mabili muna po yun. Baka may mauna. Opo. Bakit may iba bang mga gustong bumili? Meron po yan. Mukhang hindi na pala ganoon kadesidido si Ronald na bilhin ng sapatos sa tindahan. Baka hindi na lang. Bakit? Bayaan ko na lang yun. Meron pa naman akong sapatos kaso kay sira na, bayaan na lang yan. Naisip daw ng bata na ilaan na lang sa iba ang kanyang ipon. Gusto ko po kasi bumili po kami ng yero. Tumutulo na ba yung Opo. niya? Magkano raw yun? Hindi ko po alam. Ibibigay mo na lang kay mama. Opo. Pang gawa namin ng bahay. Sa maiksing panahong nakasama ko sina Ronald, saksi ako sa kanilang sipag at determinasyon. Gusto naming mag-iwan ng munting regalo sa kanila. Meron kaming baon na konting regalo dun sa mga bata dito dahil bago pa kami umalis, actually nabalitaan ko na nag-iipon si Ronald para sa sapatos. So bukod sa shoes, meron kaming dalang backpack para sa school. Ito naman ay shoes, pang school. Black shoes, di ba? Magagamit sa pagpasok yan. Pero dahil rubber shoes ang gusto ni Ronald, syempre meron ding rubber shoes. So bumili lang kami ng size na medyo mas malaki para magamit pa niya sa mahabang panahon. Surprise sa'yo.
bag. Salamat Para po. sa'yo, sa school. Okay ba yan? Gagayat mo ba yan? Laki po. Ha? Salamat po. Malaki, ano? Pero dahil sa sapatos ang gusto mo, meron ako sa'yo ang dalang school shoes. Salamat po. Kasya ba sa'yo yan? Opo. And last but not the least, syempre, bagong pares ng rubber shoes. Ready ka na ba? Pikit ka muna. Ay, pikit ka muna. Oh! Dilat na, nakita mo na eh. Oh, rubber shoes. Medyo malaki sa'yo ito, alam ko, pero magagamit mo ito ng matagal. Oh, hindi ka na makapagsalita. Gusto mo sukatin? Sukatin mo. Kasya ba? Opo. Yan. Sige nga. Lakad mo nga. Wah! Ganda po. Okay ba? Ano po, ang ganda po, sobra. Itong try mo itong school shoes. Kasya ba? Kasya? Ito, kapila. Suotin mo itong backpack mo. Sir, maraming salamat talaga. Maraming salamat na nagkaroon ng anak ko ng gamit. Naku, Nay, maliit na bagay po yan. Maliit na bagay. Ronald, hindi ka naman. Nakatataba ng puso na makitang humingiti ang isang bata. Lalo na yung mga porsigido at nagsasakripisyo para sa pamilya. Hindi magbabago ang buhay ni Ronald dito sa isang iglap. Pero may dangal sa pagpupursige at makapangyarihan ang mga pangarap. Gaano man ito kapayak. Mapabagong sapatos o mas magaan na buhay para sa pamilya, nararapat lang na matamasa ito. At higit pa, ng mga bata tulad ni Ronald. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.